Hello mga loves! Kumusta po kayo? Araw po pala ngayon ng Sabado, kaya naisipan ko nga pong iligpit at tupiin yung mga damit ko po. Magulo na rin po kasi yung damitan ko. Mabuti na lang po mga kalabs, nakapaglaba po si mama nung isang araw bago po kami mawala ng tubig na naman dito. Ikatatlong araw na nga po ngayon na wala po kaming tubig. Kaya nakikiigib na naman po sila mama at papa sa kabilang kalsada. Katatapos ko lang din po palang iligpit yung mga ibang damit nila mama, papa at ni kuya. At eto naman po palang sa akin ang isusunod ko. Alam nyo po ba mga kalabs, isa din po ito sa pinakagusto ko pong gawin, ang magligpit ng mga damit. Talagang nakasanayan na nga po namin ito ni kuya dahil nung bata pa po kami ay talagang inuutusan na po kami ni mama na magligpit ng mga damit namin. Kaya tuwang-tuwa nga po si mama kapag po nakikita niya yung mga damitan namin ni kuya ay maayos. At pagkatapos ko na nga pong nailigpit yung mga damit ko ay binabalik ko na nga po dito sa mga drawer. Napakadami ko nga pong damit mga kalabs pero hindi ko naman na po nasusuot yung iba. Madalas po kasi yung mga damit ko ay puro bigay lang po. Kaya mabibilang ko nga lang po dito yung mga nabili nila mama at papa na damit ko. Lahat na po kasi ay puro bigay na. Ibibigay ko na nga lang po sa mga pinsan ko yung mga hindi ko na po nasusuot para naman po mabawas-bawasan yung laman ng cabinet ko. Napakadami ko nga pong damit pero kung tutuusin ay paulit-ulit lang naman po yung mga ginagamit ko. Ewan ko po ba mga kalabs, parang ganun po talaga. Parang favorite ko na nga lang po yung mga paulit-ulit na nasusuot ko pong mga damit. Samantalang, napakadami ko naman pong damit. Ganon po ba kayo mga kalabs? Kahit madami naman po kayong damit pero paulit-ulit lang po yung mga sinusuot nyo? Tignan nyo naman po yung kadami ng mga pambahay ko mga kalabs. Hinihiwalay ko po pala mga kalabs yung mga uniform ko pati po yung mga panlabas ko na damit. Para po kapag kukuha po ako ng mga damit na susuotin ko ay mabilis ko na lang po yung kukunin. Kaya po pala akong nagliligpit ng mga damit ko mga kalabs dahil pagkatapos ko pong maligoy ako din pong kukuha ng mga damit ko na susuotin. Para po hindi ko na itanong kay mama kung nasaan po yung mga damit na gusto ko pong isuot. At ganun din po kay kuya, siya na nga lang po ang kumukuha ng mga susuotin niya nga pong damit. Ayan mga kalabs, at naligpit ko na nga din po pala ng mabuti yung damitan ko. Habang nagliligpit po pala ako ng mga damitan ko mga kalabs ay nagpiprito din po pala si mama ng talong. Eto po pala yung size ng talong na gusto po ni mama sa pangpakbet. Kaso lang wala naman po itong kasama na pangpakbet kaya ipiprito na lang po ito ni mama. Ganitong hiwa na lang po ang ginawa ni mama dahil mabilis lang naman daw po itong maprito. Hindi na po pala naglagay si mama dito ng itlog o di kaya crispy fry. Mas gusto po kasi ni mama na kumain ng ganitong solid na prito lang. Tapos ang sausawan ay toyo mansilang po mga kalabs. At syempre pagkatapos nga po itong maprito ni mama ay kumain na nga din po kami. Ketchup po palang tinry ko pong pang sausaw dito. Parang mas gusto ko po kasi ng ketchup. Pero magsasawsaw din po ako sa toyo mansi mamaya. Tara mga kalabs, kain na po tayo! Masarap din po pala yung ganitong pritong talong na walang kahalo-halo. Kapag po kasi nagpiprito si mama ng talong mga kalabs ay lagi niya pong nilalagyan ng itlog o di kaya crispy fry. Pero si mama ay mas gusto niya nga po yung ganitong prito. At ayan, kinamay ko na nga lang po mga kalabs dahil nahihirapan nga po ako sa paghiwa. Mas mabilis pa rin po kasing kumain kapag po nagkamay kung tutuusin. Lalo na po kung ganitong nahihirapan po ako sa paghiwa ng ulam ko. Pero alam nyo po ba mga kalabs, madalas po talaga ay nagkakamay po kami dito sa bahay. Mas masarap pa rin po kasi talagang kumain kapag po nagkakamay. O sige mga kalabs, kain na rin po kayo ng pananghalian nyo. Yun lang po mga kalabs, maraming salamat po sa panonood nyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.